Karina's POV. You're back? Tulalang sambit ni Sir sa babaeng nanay ng batang nawawala. Agad namang tumakbo ang bata sa babaeng yon na natulala rin kay Sir. Bryle, is that you? Tanong nito na parang sinisigurado kung si Sir Bryle nga ito. He just smirked and opened his arms wide na tila nagpapahag. The one and only, he proudly said, at ang babae namang iyon ay tumakbo at niyakap si Sir Bryle. Nanlumo naman ako, para namang walang kasamang lalaking tuwa. How are you? It's been a long time. Tanong ni Sir sa babae. Yeah, it's been a long time. I'm fine. Sagot naman ng babae. Kaninong bata yan? Tanong ni Sir sa babae na bigla na lang nagtitili. Oh my gosh, Bryle. You finally speak Tagalog. The last time na nagkita tayo, di ka pa nagsasalita ng Tagalog. Improving ka ha? Manghang sabi ng babae. Well, I have my own reason behind that. So, kaninong anak siya? Tanong niya ulit. Oh, Dominic, come here. Tawag niya sa batang lalaki. Lumapit naman ito. Di ko ipagkakaila na medyo kamukha nito ni Sir Bryle. Hindi kaya ito na si Ma'am Christina? Yung girlfriend ni Sir? Tapos may anak na sila? Oh my gosh! Akala ko pa naman ikakasal pa ako sa gwapong Adonis na to. Tapos may bigla na lang susulpot? Nangunot naman ang noo ko. Heist, parang ang close-close nila eh. Siyempre, mag-girlfriend at boyfriend eh. May anak na nga oh. Sabi ng utak ko. I swear, any minute tutulo na talaga yung luha ko. Dominic, meet your tito. Sabi ng babae sa batang lalaki. Tito? Patanong kong sigaw. Tito? Magtito lang pala yung bata at si Sir? Akala ko kasi mag-ama. I felt relieved after that. Akala ko talaga iba eh. Why? Bryle's my cousin. Matagal na rin akong hindi umuwi dito sa Pilipinas dahil na rin sa business namin sa ibang bansa. And by the way, who are you? Tanong niya sa akin. Sorry po, kasi naman po akala ko ikaw yung dating girlfriend niya at saka may anak na kayo. Magkamukha kasi yung baby boy tsaka si Sir. I mean, Bryle. Nahihiya akong sagot. What? Girlfriend? Ni Bryle? No way. Ang pangit ng lalaking to, no? At saka, di mo pa nasasagot ang tanong ko. Ako nga po pala si... Di pa ako natatapos nang bigla na lang lumapit si Bryle at saka ipinilupot ulit ang kamay sa bewang ko. At siya na yung nagpakilala sa akin. Siya si Karina Lopez, my fiancé. Sabi niya. Bigla namang tumalon-talon yung babae tila nanalo sa loto. At last, may nakita ka na ring iba. Kaysa naman pagtiisan mong malanding feelingerang Christina na yon. Alam mo, mas bagay kayo kaysa sa ex-girlfriend mong peke. Sabi ng babae at saka lumuhod at binuhat ang anak nito. Naramdaman ko na lang na humigpit ang pagkakahawak ni Sir sa bewang ko. Tiningnan ko siya at naging galit na yung aura niya. So, may feelings pa pala siya sa girlfriend niya. Feeling ko kasi baka unti-unti na niyang naibaling sa akin ang feelings niya. Feeler lang pala ako. So, paano? Kita na lang tayo mamaya sa dinner? And bago ko pala nakalimutan, I'm Diana. Bye! Sabi nito habang naglalakad palayo. Bigla naman akong binitawan ni Sir at nauna na itong lumabas ng shop. Hinabol ko naman ito at hinawakan sa braso, pero hinila lang nito pabalik ang braso niya. Just stop! Don't touch me, okay? Galit niyang utos. Kaya't ako, tahimik na lang akong sumunod sa kanya. God knows how hurt I am right now. Any minute tutulo na naman ulit ang mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata ko. Nakarating na kami sa sasakyan. Inunahan ko na siyang buksan ng pinto at pumasok. Hanggang ngayon ay tahimik pa rin kami. Bigla namang tumulo ang mga luha na pilit kong pinipigilan. Naramdaman ko na lang ang mga kamay ni Sir na pinahid ito at tiningnan ako sa mga mata. Tingnan mo. Pasensya na. Sincere niyang sabi. Wala ka naman dapat i-sorry. Sabi ko na lang at hinawi ang kamay nito sa mukha ko. Tumingin na lang ako sa labas ng bintana at naramdaman ko na lang na napabuntong hininga siya at pinaandar ang sasakyan. Karina's POV. Tahimik lang kami sa loob ng sasakyan habang papunta sa lugar kung saan kami magdi-dinner kasama ang parents ni Sir Bryle. Walang sino man na nagsasalita pero ramdam ko ang paminsan-minsan nitong tingin sa akin. Pero binabaliwala ko na lang to. Napahinto na lamang ang sasakyan sa isang malaking restaurant na halata na para lamang sa mga mayayaman. Naramdaman ko ulit na napabuntong hininga na naman si Sir Bryle.
Look, Karen, I'm sorry. Di ko na siya pinatapos. 'Di ba sabi ko wala ka naman dapat i-sorry? Sabi ko, lumabas na siya ng sasakyan at umikot. Pero inunahan ko na siya at agad na akong lumabas ng sasakyan. Pero sa di inaasahang pagkakataon ay natisod ako dahil na rin siguro sa taas ng heels ko. Ipinikit ko na ang aking mga mata at ine-expect ko na ang paglanding ng katawan ko sa matigas na semento. Pero may mga braso na sumalo sa akin, kaya't agad ko namang iminulat ang aking mga mata. Mag-iingat ka sa susunod, okay? Sabi niya at tinulungan akong tumayo ng maayos. Tumango na lamang ako bilang pagsang-ayon sa kanya. Lumakad na ako papunta ng restaurant nang bigla naman akong hinigit pabalik ni Sir. Could we talk? Tanong niya. Wala naman tayong dapat pag-usapan. Sabi ko, we do. I don't want us to be like this, Karen. I don't want this kind of feeling that you don't mind me, na hindi mo ko kinakausap. And I hate the fact na parang wala akong magawa para tapusin to. Sabi niya habang tinititigan ako nito sa aking mga mata. Gusto mong kausapin kita? Gusto mo palagi kitang papansinin? Okay, kung yun yung gusto mo, edi susundin ko. Ano pa nga ba't may kasunduan tayo? I'll be your substitute wife hanggang wala pa yung taong pinakamamahal mo. Sabi ko na lang at nakita ko sa kanyang mata ang sakit. I could pretend to be in love with you. I will do whatever you'll order me to do. Just stick to the deal na babayaran mo ako ng pera para sa pangangailangan ng pamilya ko. Sabi ko, fine, kung yan ang gusto mo. Sa ngayon, magpanggap ka na lang na in love ka sa akin. Magpanggap na ikaw at ako ay mag-asawa. Sabi niya at hinila na ako papasok sa restaurant. Sir Bryle, paano ko magpapanggap kung nai-inlove na ako sa'yo? Sa maikling panahon lang, nahulog na ako sa'yo. Will you be there to catch me when I fall? Kagaya ng pagsalo mo kanina sa akin? Nandyan ka ba para saluhin ako kahit may kasama ka na? Bulong ko sa sarili ko. Nang pumasok kami sa loob ng restaurant, all I can say is wow. Kung gaano kagara sa labas, ay mas doble pa kung pumasok sa loob. Makikita mo kung gaano kaingrande ang lugar na karapat-dapat lang sa mga mayayaman. At hindi ako nabibilang dito. Bawat sulok, ang makikita mo lang ay mga taong halatang mayayaman. Dahil sa mga kaek-ekan sa katawan, hiyang-hiya naman ako sa kanila. Wow, kanino ba tong restaurant na to? Manghang-manghang tanong ko sa kanya. Mine. My jaw drop. Talaga? Sa kanya to? What can you expect? Mayaman eh. Bulong ng utak ko. Oo nga naman, nabobo ka na talaga, Karina. Namangha ka talaga, no? Well, sweetie, welcome to my world. Sabi nito at hinawakan ako sa bewang. Nakita ko siyang umiti. Magsisimula na ba ako sa acting ko? Tanong ko sa kanya. Bigla namang nawala ang ngiti niya. You could. Simpleng sagot niya. Naramdaman ko na lang na kinuha na nito ang mga kamay sa bewang ko at naunang lumakad. Agad naman itong sinalubong ng isang babaeng kinulang sa tela. Bryle, long time no see. Sabi nito at nagbeso-beso pa kay Sir. Yeah, walang ganang tugon ni Sir. So, are you alone? Malanding tanong niya. Well, I do have. Pero di na nito pinatapos ang sinabi ni Sir nang bigla na lang nitong hinila palabas ulit ng restaurant. Agad naman akong sumunod. Ang sarap sigawan ng hoy, akin siya. Saan mo siya dadalhin? Nararapat lang siya sa puso ko. At ako ang nagmamay-ari sa puso niya. Yung babae. Pero sayang, hindi ako brave na ipagsigawan yon kasi iba yung mahal niya. Iba yung nagmamay-ari sa puso niya. Isa lang akong substitute. Teka, saan mo ko dadalhin? Pagpupumiglas ni Sir pero grabe. Parang lintang kumakapit tong babae. Hindi matanggal-tanggal. We need to make up sometimes na wala ako dito. Sabi nito. Di ko na talaga kaya tumakbo na ako at hinarangan sila. What are you doing? Tumabi ka nga. Get out of the way. Maarte nitong sabi. Miss, tinagalog mo lang yung sinabi mo. At saka, pwede pakikuha ng mga malalintamong kamay sa lalaking yan? Sabi ko. What did you say? Who are you ba? Don't you know he's my boyfriend? Agad ko namang tinalima ng tingin si Bryle. Todo iling naman ng loko at pumipiglas pa rin sa hawak ng lintang to. Don't you know rin ba that he's my fiancé? Panggagaya ko sa tono niya at tila nainis naman siya doon. Well, where's your proof? Wala naman ako makitang ring sa finger mo. Sabi nito kaya't napatingin ako sa kamay ko, pati na rin si Sir.
Isip! Tinago ko yung ring dahil sayang pag nawala ko yon. Sayang kasi baka may instances na ma-hold up kami at baka kunin yon. Sayang yung diamond ring ko, di ba, sweetie? Magkano nga yun? Sabi mo, di ba, it was worth 45 million? At isa pa, sagabal rin yun sa ano namin. You know? Sabi ko at grabe na lang ang pagpigil ko sa tawa ko dahil sa reaksyon nilang dalawa. So, if you'll excuse us, we still have dinner. Sabi ko at tinanggal na ang mga kamay nito kay Sir Bryle at hinila na papasok sa restaurant at iniwan ng babae na natulala. Buti nakaisip ka ng dahilan at paki-remind sa akin na wag sa pamamagitan ng singsing sa susunod na ano natin ha. Sabi niya na may ngiti sa muka. Baka maging sagaba lang sa ano natin pag nagkataon. Sabi nito at it's my turn to drop my jaws. Perv ka? Sakit talaga sa ulo nitong si Sir, pati na rin sa puso. Sana pala di ko na lang yun naisip. Yan tuloy. Di na niya ako tinigilan na i-remind ko daw siyang wag bumili ng singsing kasi, hay, kainis. Nakabusangot ako habang papunta sa isang table. 4 yung nakaupo doon. 2 siguro ay nasa late 50s, tapos yung cousin ni Sir na nakalimutan ko ng pangalan at ang baby boy nito. Walang pasabing hinapit ako palapit ni Sir Bryle. Sweetie, don't frown. You look ugly. Sinamaan ko lang ito ng tingin at kinurot sa tagiliran. That's it? I didn't feel anything, sweetie. Maybe you can do much harder? Sabi niya ng malaswa. Ang bastos-bastos talaga nitong lalaking to. Naku po. Tigil-tigilan mo ko sa kabastusan mo. At hinampas siya sa braso. Sobra ka na. Gusto mo ikis kita? Isang hampas, isang kiss sa lips. Natatawa nitong sambit. Bigla na naman akong namula. Subukan mo. Sabi ko na tila china-challenge siya. Oh, are you challenging me, future Mrs. Montreal? Sabi naman ito. Bigla naman akong nalungkot. Future Mrs. Montreal? Di yun nababagay sa akin. Nababagay yun sa taong mahal talaga ni Sir. Magiging Mrs. Montreal nga ako, pero ang puso't pagmamahal niya, di naman sa akin. Napabuntong hininga na lang ako at nahalata siguro ni Sir na di na ako komportable sa topic. Let's go. They're already waiting for us. Simple na lang nitong sambit. Nang nasa table na kami, ay agad kong ipinaskil ang isang ngiting halatang pilit. Good evening po. Pagbati ko sa kanilang lahat. Oh, Bryle, who's this pretty lady? Namamanghang tanong ng siguro ay mama ni Sir. She's Karina Lopez, your future daughter-in-law. Confident na sabi nito. Agad namang tumayo ang mama nito at nilapitan ako. Hala, baka ayaw ng mama nito sa akin. Baka hindi boto sa akin yung mama at papa niya. Oh my God, help! I got nervous nang mas lumapit ito pero di ko inaasahang niyakap ako nito at binigyan ng isang sinserong ngiti. I'm happy that my son already found someone to be his partner. I hope mahalin mo siya hanggang sa huli. Masayang sabi nito at tumangulang ako. Kahit di niyo sabihin ay mamahalin ko talaga yung bastos niyong anak. Bulong ko sa isip ko. Lumapit naman yung siguro ay papa ni Sir at akmang yayakapin ako nang hinila ako ni Bryle papunta sa likod niya. Dad, don't do that. She's my fiancé. Pagmamaktol nito sa harap ng tatay niya na tila aagawan sana ng candy. What did I do wrong? Tsk, you, my son, have some serious problem. Natatawang sabi ng papa nito. I just don't want anyone to touch my girl, okay? Sagot niya sa papa nito. Fine. So Karina, welcome to the family. Sabi lang nito sa akin at bumalik na sa upuan nito na nasa tabi ng mama ni Sir. Agad naman akong napabalikwas nang may yumakap sa binti ko. Tiningnan ko kung sino yon. Yun pala ay si baby boy. Ang cute niya. Parang mini Bryle lang. Sana maging ganyan din yung baby namin ni Sir. Ay, masyado akong advance. Tita Beautiful, it's good to see you again. Malambing nitong sabi sa akin at itinaas ang kamay na tila nagpapabuhat. Kaya binuhat ko. You too, baby boy. It's good to see you again. Nakangiti kong sabi sa kanya at nginitaan rin niya ako. Agad kaming nakarinig ng pagdabog. Si Bryle lang pala na nakatingin sa akin ng masama. Hala, anong nagawa ko? Bryle, that's your nephew. Pati ba naman bata pinagseselosan mo? Natatawang pahayag ng kasi ni Bryle. Tsk! Agad namang lumapit sa amin si Sir Bryle at kinuha si baby boy sa mga kamay ko at ibinaba ito. Hihilahin na sana ako ni Sir nang bigla siyang pinigilan ni baby boy. Tito! Tawag ni baby boy kay Sir. What? Pagalit nitong sabi. Kung sasaktan mo si Tita Beautiful,
I'm gonna get her away from you, kaya mag-ingat ka. Pagbabanta nito sa tito niya, napanganga naman kaming lahat. You little, don't you dare. Sabi niya. I dare! Bibong sagot ni baby boy kay Bryle. At doon, napatawa kaming lahat except kay Bryle na umuusok na ang tenga at ilong nito.